gabi po sa atin. Purihin ang Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat pag-ibig ay sa Diyos at pagkikilala kay Jesus. Kung sino man hindi umiibig ay hindi nakakilala kay Jesus, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Praise God. Ang Diyos ay pag-ibig. Mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat pag-ibig ay sa Diyos at pagkakilala kay Jesus. Sinuro ng Diyos sa kanyang anak dahil sa pag-ibig niya sa lahat. Ito ang dakilang buwan. Praise God. Magbibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Pagpalang gabi po sa bawat isa. At ang bawat pag-ibig ay sa Diyos, ang magkakilala kay Jesus. Kaya tayo magbigay ng pag-unawaan at magpapagawanan. At tayo sama-sama umawi, magtuloy sa ating Diyos, sa Diyos. Praise God. Good evening po sa bawat isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat pag-ibig ay sa Diyos at nagkakilala kay Jesus. Magbibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat pag-ibig ay sa Diyos at nagkakilala kay Jesus. Magbibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat pag-ibig ay sa Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli po ay pinasasalamatan natin ang Panginoong Diyos dahil tayo lahat ay muling nagkatagpo. Ito po ay napakahalagang panahon ng atin pong iginugugol para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ito po ay opportunity. Unang-una sa bawat isang nakikinig para lumago ang ating buhay espiritual. At pangalawa naman din po bilang lingkod ng Diyos sa aking bahagi, pagkakataon ko rin naman pong mapasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan sa aking buhay sa pamagitan din naman po ng pagtupad ng akin pong katungkulan bilang isang tagapangaral po sa atin pong iglesia. Kaya magandang gabi po. Maulan po ba dyan dito po? Kung ako'y tatanungin nyo ay medyo maambon, ano? Pero tayo naman po ay maaga pong nakarating dahil lahat ng ating pong mga gawain po ay natapos na po kagabi, ano ho, at kaya tayo po ay medyo nakarelax na at nakapahinga na. At ako'y nagpapasalamat sa mga sama-samang panalangin po ay talagang God's will, ano ho, na maipasa lahat ng requirement at kami po ay makapasa doon po sa tinatawag naming accreditation kahit na isang araw lang ho namin pinag-ipunan lahat ng mga bagay na hinahanap po dahil hindi po naibigay yan, isang taon na po nakakaraan. At yung panggawain po ng isang taon,
talagang pag ang Diyos po kumilos kahit isang araw po, pwede nyo pong gawin. At gaya nga po ng panalangin po ninyo na sana po ay matapos po at patuloy po na magampanan natin yung ganong klaseng tungkulin. Nagpapasalamat po ako dahil mission accomplished po, very successful po. Kaya nga lang po, praise God, maraming salamat. Pagka nagiging successful ng ganyan, baka lalo pong hindi na naman tayo makapag pahinga at hindi tayo makapag retiro dun sa gawain natin. Sana po ay by next year talaga po ay bigyan na tayo ng pagkakataon naman makapag-focus sa pamilya, makapag-focus po sa mga personal na gawain din. Kaya taos puso po ang pasasalamat ko una sa Diyos, sa katugunan po sa lahat ng aking idinalangin sa Kanya. As in completely lahat po, no? Siguro po tayo nakakaranas ng hindi pa po tinutugon, pero lahat po sa ngayon, lalong-lalo na yung mga priority problems po, ay tinutugon talaga ng ating Panginoong Diyos. Basta nga po tayo po ay maging tapat lamang sa Kanya, huwag tayong mapapagod, at unahin lamang natin ang Diyos. Yan. Pagka po inuna natin agad ang Diyos, yan, unahin natin lagi ang Diyos, yung acronym na UNLAD, ay matatamasa po, makakamtan po natin yan. Kaya it's a blessed evening po sa bawat isa. At tayo po ay bumabati na rin naman po sa atin pong mga kapatiran na hindi nawawala ang kanila pong patuloy po na pagdulog at papapanood po sa mga gawain ito. Lalo na po kay Sister Juliet, binabati ko po, ayan po, no, si Sister Juliet na nakasama din natin noong nakaraang linggo na nag-worship. Ayan po, si Sister Juliet Bautista. Kamusta rin po si kapatid na Faye Aducal. Sila po yung mga nagla-like at nag-heart ngayon dito po sa ating broadcasting na ginagawa. Purihin po ang Diyos. Kay Jane Kidilig, magandang gabi sa iyo, Jane. Baka mga kabataan po yata ho sila ng Puray. Ano? Yan si Joanne Navarro Cruz. Si Joanne Cruz, mapagpalang gabi. At gayon din naman po si Sister Emmy na talagang kada umaga po ay nandun sila, naninindigan po. Salamat po sa panalangin niyo, Sister Emmy. Matagumpay pong natapos lahat po yung almost whole day, no, na ginawa namin nung linggo. Ang linggo po ay wala dapat pasok, ano. Ang Diyos nga ho nagpahinga on the 7th day. Pero allowed naman ni Lord yun, basta inuna muna natin po yung preaching, inuna po muna natin yung kanyang pananambahan. Sa hapon po, bagaman hindi ka na makapasyal, hindi muna kayo makapag-date ng asawa niyo po, no, pero kahit na ano na pong gawin natin po, lalo na sa trabaho, pwede na po sa hapon po yan. At hanggang gabi na hahot madaling araw. Si Syra Cruz at gayon din naman po si Demalyn Arce. Kung nandyan si Sister Demalyn, si Marlon, hindi mawawala yan. Pati si Danica at saka si yung brother husband po ni Danica, yung kinasal ko po. No? So good evening po sa atin. Mapagpala ang Diyos po at hindi siya nakakalimot talaga. At ako'y nagpapasalamat sa matagumpay po na Oktoberfest ng mga kabataan. Ito po hindi inuman, ano, pero yung Oktoberfest na ginawa po ng Young Ambassadors of Marikina, Youth Ambassadors of Marikina po, samahan po ng mga Kristiyano na mga kabataan po. At gayon din naman po yung mga gawain po sa CCF para i-retrain yung mga kabataan natin. Salamat po sa Diyos sa lahat ng pondo na atin pong natanggap. At maraming salamat din po kay Brother Nel at kay Sister Crisel, naka-tune in po sila. Ayan, dito po bumabati si Sister Crisel at binabati ko rin po ang buong pamilya ninyo. Kasama rin naman po ang tatlong chikiting po na kanilang napakagandang mga anak po. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na sa kapatid nating si Sister Irma. Maraming salamat po sa inyo pong panalangin at tayo po'y dinunog ng Panginoong Diyos. Ako nagpapasalamat doon po sa mga blessings, lalong-lalo na sa suporta po. Ayun, nung nakaraang linggo ay purihin po ang Diyos, may pauwi po sanang lumpia si Sister Irma, kaya lang po nagmamadali po talaga dahil ako po hindi na umuwi ng tahanan at diretso na sa UC. Pero maraming salamat po kahit hindi ko po nakuha. Ako po taos-pusong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa mga generosity, yung thoughtfulness po ng mga kapatid. Magandang gabi rin po kay Atelina. Atelina, tuloy po yung prayer namin at kay Nanay Auring po. Patuloy po ang aming panalangin, lalo na po ako ay kahit na busy tayo, kahit na madaling araw na nga at nagkapuyatan na kami Lunes na
na naroroon, pero sa school po 'yun ano ho, pero nakakatuwa po, hindi nawawala yung quiet moment that we have to pray, lalo na sa mga kapatid natin po na nasa prayer journal natin. Pinagpapala rin po ng Panginoong Diyos ang ating mga kapatid sa abroad, lalong-lalo na po si Sister Aster, at palagi po namin kayong dinadalangin at ipinanalangin po sa inyong kaarawan, at maraming salamat din po. Hopefully malapit na po December at kayo po ay aming ninanais na makasama po, lalong-lalo na sa mga celebration po ng Kapaskuhan. Kay Sister Alice po, salamat po sa Panginoong Diyos at hindi busy ang ministry natin ngayon. Sister Alice, dahil ayaw natin po, no, na maging busy talaga yung ministry, na medyo nakakalungkot, ano, yung ating necrological ministry or necrological service ministry. Kamusta po kay Brother Jimmy at sa lahat po ng De La Rosa family? Kay Sister Baby, salamat po palagi. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Every time umiinom po ako ng gamot. Maraming salamat kay Lord po sa mga libreng maintenance medicine, lalo na po sa atin pong high blood, ano ho, at sa atin pong mga kung bibilin natin, mahal po sa mercury. Pero thank you po sa mga kapatid na hindi nakakalimot po. Lalo na si Pastor Elmer, magandang gabi po sa inyo, at meron tayong mga good news, of course, sa mga pag-akyat po namin dyan. At lalo tigit po, I think meron po yatang espesyal na ipararapol po para sa inyo sa Kapaskuhan. Ayan. Kaya kung ano po yon, si Lord na pong bahala. May narinig lang po ako na may nag-pledge po. Kaya attend po kayo ng Christmas party rin ng Puray Christian Church. Lahat po ng mga kabataan ngayon naka-tune in po. May special po tayo na prize. Ay, yun naman po ay pledge pa lang naman po, pero kiniklaim na natin na iyan po ay sa inyong Christmas party, magkaroon kayo ng grand prize para po sa bawat isa, dahil your labor in the Lord will not be in vain. Magandang gabi rin po kay Sister Leia, Sister Dolores. Ayan, nandun na rin po, nandito na. Good evening po sa inyo pong pagbate, Sister Leia. Andiyan na rin po ang ating mga kabataan. Ayan na, nandiyan na sila Joanne, sila Syra. Good evening sa inyo. Si Bea. Maraming salamat from the Puray Christian Church. At gayon din naman po, ayan po, sila Joanne. Sorry po, umuulit na po yung iba, no ho. Si Ate Alex po, Sister Luz, na kasama rin natin sa prayer. Sister Belinda, ayan, nakita din natin nung Sunday. At marami pang iba, lalo na po si Nanay Solinay. Thank you po for the prayer na palakasin ng Diyos po, resistensya natin, yung kalakasan natin po, na siguro talaga may nag-i-intercede kahit na madaling araw na, malakas pa rin po kami. Kasi yung amin pong motivation, alas 8, bibisitahin kami. Kailangan ma-prepare namin. Kaya alas 3, so, lahat ng mga librong dapat inayos, lahat po ng mga research na kinumpile, nilagay namin po sa exhibit room, pati po lahat ng mga link sa computer, naayos po ng isang araw. Kaya nga lang po, no, yun po, ay medyo puyat, pagod, pero very successful po. At natuwa po ang mga boss natin, na-accomplish po natin. Kasi pag binigyan ka ng isang bagay na tinignan ng iyong boss na kaya mong i-accomplish, ibig sabihin po nun, malaki ang tiwala po. Kaya nga lang, gaya po ng sinasabi ko, baka na naman po sa laki ng tiwala, ay ayaw pa rin po tayo na pababain by next year. But anyway, si Lord po ang bahala po roon. Kung ako lang tatanungin po talaga, masarap pong magpahinga na muna at tayo po ay mag-concentrate sa lahat po ng iba pa nating mga gawain. Magandang gabi po sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po kay John Vertudes, kay Joria Manuel. Kamusta na kayo dyan? At saka si Richen Javier. Good evening sa inyo. Mga kabataan po yan. Ano? Intayin nyo po yung pag-akyat namin dyan. At may panibago tayong pag-aaralan po. No? Yung pong tinuro dati ni Pablo kay Timoteo, palalawakin natin. At ang mga iba pang dapat gawin po ng isang tunay na leader na kabataan. Ayan. So, good evening po sa bawat isa. Ang dami po. Nandito pa si Richen, ano? Ayan. Pasensya na ako, minsan hindi ko talaga humakita dahil ang dami-dami po dito sa screen ko na lumalabas na pangalan. Kapatid na Maribel, magandang gabi rin po. Kay Jane, kamusta na? At lahat po. Ayan. Sa sobrang dami talaga po, praise God. Dennis Manuel, Marulin Radovan, kamusta po kayo? At lahat-lahat ng atin pong mga tagapakinig. Sa gabi po na ito, meron tayong isi-share sa inyo na aral
Sapagkat gusto ko po na mabuksan ang mata natin sa habag at awa ng Panginoon, ano ho, that's my earnest desire, na hindi lahat po ng panalangin natin ay natutugon. Kasi po baka po kayo ay magkaroon po ng hinanaing sa Diyos at lalo't masabi natin na yung pastor na nangangaral sa atin hindi naging tapat kasi nagpatira pa na ako po'y lumalakad sa kanyang kalooban pero hindi pa rin tinugon ng Diyos yung aking hinihiling na panalangin. Tumatawag ako sa kanya, hinihiling ko na sana ako'y tugunin. Pero sa kabila ng pagtawag ko sa Diyos, baka na-experience ninyo, ako'y na-experience ko rin to, yun po yung topic natin ngayon. Sa kabila ng pagtawag ninyo, yung tawag na yon ay hindi tinugon. Kaya ang ating pag-aaralan po ay pinamagatan po nating tawag na hindi tinugon. Ayan. So pwede na nyo po ilagay po dyan ano ho, sa inyo pong chat box itong title para hindi natin makalimutan, tawag na hindi tinugon. Ayan, tawag na hindi tinugon. Alam nyo, dahil natutuwa yung puso ko, ang daming mga kabataan, ang daming mga kapatid sa Puray. Pag-pray nyo po yung pledge po talaga na yun, ano ho, na isang major prize ang maibigay po sa Puray sa Christmas party po ninyo, na talagang malulugod po ang puso nyo pag napanalunan ninyo. Hindi naman po nakakapanghinayang na kayo po ay talagang pagpalain din po ng Panginoong Diyos. Hindi ho ba? Kaya pag-pray po natin ano na talagang mangyari po this coming Christmas party po ninyo na meron din tayo pong mga maibahagi no na mga papremyo, mga maliit na ano lamang po pasasalamat para sa kasipagan din ng kapatid sa Puray. At gayon din naman po sa Peace of Harvest, ano, bukas din po ang aming pintuan at ang pintuan ng Peace of Harvest sa lahat ng nagnanais din pong i-bless ang mga kapatid pong nagpapagal. Ayan. So sabi po ni Sister Leia, tawag na hindi tinugon. Yun din ang sinabi po ni Sister Baby at saka ni Georgie at lahat-lahat po ng mga nakikinig ngayon. Pastor, bakit po minsan tumatawag tayo sa Diyos pero hindi tinutugon? Well, marami pong dahilan yan. Sabi po natin dati, no, maaring tumatawag tayo pero hindi pa kasi napapanahon. Maaring tumatawag tayo pero wala naman sa kalooban ng Diyos po. Hindi ho ba? Pwede rin hong ganun eh. Maaring tumatawag po tayo, hindi binibigay ng Diyos kasi talagang hindi ibibigay, maaring ikapahamak po natin yon. Kaya po sa gabing ito, para lumawak ang ating pangunawa at lalong matanggap natin, may mga tawag na hindi tinutugon. Amen po ba yun? No? It's a possibility. Pero bago po natin simulan ang ating pag-aaralan, tayo po lahat muna po ay yumuko. Magparangal po tayo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin na ito. Magandang gabi po, Ama, at kami po ay dumudulog sa pananalangin na ito na ikaw po, Panginoong Diyos, ang siyang magbukas ng aming puso, ng aming isipan. Maski po ang bawat akin pong sasabihin na pananalita rito ay para sa kaluguran po at kaluwalhatian ng Ama sa pamagitan ng aral po ni Kristo. Napakalawak po ng aming kasalanan. Magsimula po sa isang buong linggo na ito, hindi po magkukulang ang isang buong araw sa dami ng mga pagkakamali, kasalanan, pagsalangsang, at kawalan namin po ng respeto at galang po sa inyong banal na trono. Ano man ang inisip namin, nakita, naisalita po, na isa puso't na lakaran ng labas sa iyo pong kalooban at pagnanais, patawarin niyo po kami, Ama. But we always hold on to your faith and hold on to your words, O God, na sabi niyo kung aming ipapahayag ang lahat ng mga kasalanan ng ito ng aming mga labi, tapat kang mabuti na kami po ay lilinisin at patuloy na patatawarin sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Kaya sa gabing ito, Ama, maraming salamat po, hindi mo kami pinababayaan. Maituro nawa po ang lahat ng aral na ito sa diwa ng pag-ibig sa pamagitan ng pagsasabi po ng buong katotohanan. Kababaan po ng loob ang inihiling namin sapagkat ang Espiritu po ay nagtuturo sa mga pusong mababa ang kalooban. Ikaw lamang ang aming pong niluluwalhati, pinapasalamatan, dinadakila. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Kung kayo po ay nabless sa panalangin, atin pong ilagay ang salitang Amen dito po sa atin pong chat box. Magandang gabi rin po sa inyo, kapatid na Corazon Cruz. Ayan po, sunod-sunod na yung Amen na nakikita natin. Doon po sa atin pong topic ngayon, tawag na hindi tinugon. Ano ho?
parang tayo'y tumawag sa telepono, no? At kung minsan unattended po yung telepono natin, hindi natin nasagot. O kaya kung minsan naman po ay naka-silent mode yung telepono natin, hindi natin po narinig yung tinawag sa atin. Kaya po, maaaring maranasan ng isang Kristiyano na bagaman taimtim ng kanyang pananalangin, ay hindi pa rin po ito natugunan ng Diyos. Pag nangyari po sa atin, ano po ang dapat na maging pananaw ng isang kapatid o ng isang masugid po na mananampalataya kay Kristo? Tayo po ba ay magagalit sa Diyos? Magdaramdam ba? Pag ang panalangin na ninanais natin ay sinabi ng Lord no at hindi ko ibibigay, magde-develop po ba tayo ng puso po na may galit sa Kanya? O kaya po'y pagdududa sa mga pangako Niya? O ang puso po natin mawawala ng pag-asa? Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi na ito sa atin pong Bible studies na pinamagatang tawag na hindi tinugon. Ayan. Meron po kasi tayong pagkakataon dito sa Bible, isang mahalagang pangyayari na mataimtim na nalangin po ang isang lingkod ng Diyos pero hindi po siya tinugon. At nagnanais po ako i-share po sa inyo ito ho, no? Sa aklat po ng ikalawang Samuel nating kukunin po ang mga talata na ito sa 12. Yan, dito po sa 15 hanggang 23 po, no? Pero isinauna ko na muna po yung 2 Samuel chapter 12 verse 15 to 19. Ito po yung pong namatay yung panganay na anak po ni Haring David. At siya po'y tumatangis, umiiyak po siya. Bakit siya umiiyak? Kayo din naman ho, mantakin ninyo no, na kayo mga kapatid, magkaroon din naman din kayo ng anak po ninyo no, o panganay na ipapanganak pa lamang po, first son. At ito po ay namatay. Ano po ang magiging pakiramdam po ninyo o magiging pananaw po ninyo? Kaya nais ko pong basahin, ito pong isinasaad sa aklat po ng ikalawang Samuel, dito po sa 12, sa 15 muna ho hanggang 19. Ito po yung istorya, no? Pakinggan po natin at alam ko po napakaliwanag din naman po ng PowerPoint natin dito. Ang sabi ng 2 Samuel chapter 12 verse 15 to 19 muna, dalawang slide po kasi ito. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Verse 16. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang mga matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi pakikinggan nito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ng mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Ang tanong po ni Haring David, ano? Patay na nga po, kamahalan. Ang sagot naman nila. Praise God. Isang pangyayari na ayaw nating mangyari sa buhay natin, ano? Na nagkasakit po yung ating panganay na anak. At dinudulog natin sa panalangin. Talaga naman nung nabasa nyo po doon, ano ho? Nagdamit po ng damit pang-ayuno. Ibig sabihin ng damit na pang-ayuno ho, yung damit o wawasakin ninyo, sisirain nyo po. At magsusuot po kayo ng tinatawag nating sako or sackcloth ang tawag po doon. Yun po yung parang sakong lalagyan ng uling. Yun ang sinuot po ni Haring David, isang maruming sako, pamalit po ng kanyang magandang damit. At of course, ang ginagawa po talaga sa mataimtim na panalangin po ng mga Hudyo, no? Naglalagay sila ng abo sa kanilang ulo. Nilalagyan nila ng abo yung kanilang ulo. At gaya nga ho ng sinasabi ko, sila po yung nagpapatira pa. Yun po yung tinuturo ko, no? Humihiga sila sa lupa upang yung kanilang muka, yung kanilang dibdib, yung kanila pong mga kamay ay talagang lumapat po doon sa lupa. Tayo nga ho, semento lang yung nilalapatan, pero sila po, doon po mismo inilalapat ang kanilang muka sa lupa. Ano po yung significance nun? Kasi gustong ipakita ni Haring David na siya po ay may marubdob na pagnanasang mabuhay ang kanyang anak. Nagpapakumbaba po siya, pinapakita niya na siya po ay katumbas lang ng lupa sa harapan ng isang maganda
at talaga pong malinis, banal, at maluwalhating Diyos. Pero ano pa rin ho ba yung nangyari? Masakla po yung nangyari. Dito sa verse 16 na naka-highlight po ng kulay pula, ang sabi dito, nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at siya'y nag-ayuno, nag-fasting, at sa lupa siya nahiga ng gabing iyon. Bakit? Ang panalangin niya, gumaling ang bata. Ano po ngayon ang naging katugunan ng Diyos? Ulitin ko ho, ang panalangin niya, gumaling yung kanyang panganay na anak na may sakit. Pero anong naging tugon ng Diyos sa kanya? Dito po sa verse 18, nakakulay blue po, pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Ha, kapatid, di ba ho, naranasan nyo na ho ba ang naranasan ni Haring David? Na meron tayong ninanais sa puso natin. Tayo po'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, tayo po ay umaasa sa isang positibong sagot, pero sa pagtawag natin, hindi tayo tinugon ng Diyos. Anong mararamdaman ninyo? Kayo po ba ay magtatampo sa Diyos? Kayo po ba ay mawawala na ng gana sa paglilingkod sa Kanya? Kayo ho ba ay magagalit sa Diyos? Kayo ho ba ay magdududa sa mga pangako ni Yahweh? O kayo po ay mawawala na ng pag-asa sa buhay? Kaya nga po, ano po ang naging katugunan na sana po tinuturo ko sa inyo, maging ganito po ang ating attitude, bagaman may panalangin tayo na mararanasang hindi talaga tutugunin ni Yahweh, ano ang naging pananaw ni Haring David? Dito po sa sumunod na slide po, sa pagpapatuloy ng ikalawang Samuel po, sa 15 hanggang 23 ng 12 ng Samuel, dito naman tayo sa verse 20 to 23. Ang sabi po dito sa 2 Samuel chapter 12 verse 20 to 23. Pagkarinig nito, bumangon si David, siya'y naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. Immediately ho, nung nabalitaan ni Haring David na ang kanyang panalangin ay hindi tinugon at ang kanyang anak ay namatay, bumangon siya. Di ba ho? Siya po'y nag-aayuno, hindi po siya naliligo, siya po ay nagdamit po ng damit ng pagluluksa at siya po'y nagbubuhos sa kanyang ulo ho ng abo. Nakahiga po siya sa lupa, hindi siya kumakain. Pero nung narinig niya, hindi po tinugon ng Lord yung panalangin ko na ang anak ko'y gumaling. Ang sabi ng verse 20, bumangon si David, naligo siya at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Anong ginawa niya dun sa color blue po rito? Pagkatapos umuwi siya at humingi siya ng pagkain. So ibang-iba yung ine-expect natin, ano? Namatay yung anak niya. Ine-expect sana natin susunod dun sa slide. Baka po talagang magdamdam si Haring David, hindi na siya maglingkod kay Yahweh. O kaya mawala na siya ng pag-asa, hindi na siya maligo kahit kailan, at hindi na po siya magkaroon po ng pananampalataya na malalim sa Diyos, na siya po ay talaga pong tumalikod na sa kanyang pagkilala kay Yahweh dahil hindi tinugon yung kanyang panalangin. Pero napansin niyo po, uulitin ko po at ifa-flash ko sa mga screen ninyo, nung narinig niya na hindi tinugon ng Diyos at ang bata na kanya pong anak ay namatay, ang sabi ng verse 20, pagkarinig nito, bumangon si David, naligo siya at nagbihis, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ni-restore niya na po everything, no? Namatay yung anak ko, hindi na ako magdaramdam. So bakit pa ako mag-aayuno? Kakain na po ako. It's time to celebrate. It's time to dress up. Babalik ko yung damit ko na panghari. At patuloy po na back to business ako. Pamamalaanan ko yung aking kaharian. Doon po nagtaka ngayon yung kanyang mga advisors, yung mga pinuno ng palasyo. Bakit to? Sa pagpapatuloy dito po sa verse 21, ang sabi po ng 2 Samuel chapter 12 sa verse 21, patuloy na po, tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-aayuno kayo at tumatangis dahil sa kanya. Pero ngayong patay na, bumangon ho kayo at kumain. At sumagot si David,
Dito po sa verse 22, ano po yung sagot ni David sa verse 22? Nung buhay pa ang bata, ako'y nag-aayuno at tumatangis sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makababalik sa akin. Oh wow, these are really powerful words, mga makapangyarihang salita. Nabigla po yung mga tauhan ni Haring David. Bakit nung humihiling kayo na sana yung inyong panganay na anak po na bata ay pagalingin ni Yahweh, nag-aayuno kayo. Talaga pong nakasuot kayo ng damit po na pagluluksa, nakapatira pa po kayo, hindi kayo kumakain, nagpa-fasting kayo, yung mukha ninyo, yung buong katawan nyo, nakapatira pa sa lupa. Pero nung hindi po tinugon ang inyong panalangin, naging masaya pa kayo. Nagbihis kayo ng maayos na, kumain na kayo ng mga masasarap na pagkain, at pagkatapos po, tinapos nyo na yung pag-aayun nyo, back to normal na, di ba? Dapat nagluluksa kayo, kaya nagtaka po yung mga tao. At yung pananaw nga ho ni Haring David ay napakaganda. Sabi nung verse 22 ng ikalawang Samuel 12:22, nung buhay pa ang bata, ako'y nag-aayun at tumatangis. Bakit to? Umaasa si Haring David, nakakahabagan siya ni Yahweh at pagagalingin ang kanyang anak. Pero ang sabi ng verse 23, ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? O bakit pa malulungkot siya, no? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Yung mga realization po, no? May mangyayari pa ho ba kung magtampo tayo sa Diyos? He's an all-sovereign God. Bukod sa lahat na makapangyarihan, hindi tinugon yung panalangin natin, magmumukmok ba tayo sa isang tabi? Hindi po, tuloy lang ang buhay, kapatid. Gaya na nangyari kay Haring David, pag nagmukmok ako, pag nawalan ako ng pananampalataya sa Diyos, hindi ako kumain, maibabalik ko pa ba yung buhay ng anak ko? Ang Diyos po ang gumawa at nagpasya. Kaya dun po sa kanyang mga pananalita na yun po, nahahawakan po ni David ang puso at ang pabor ng Diyos. Bakit? Pinakita niya at inialay niya ang lahat ng mga nagaganap sa kanyang buhay na ito po ay kalooban ng Diyos na maganap. Purihin ng Diyos. Napakagandang istorya na yun. Ano? Ngayong gabi ho, hihimay-himayin natin. Meron man pong dumating sa inyo na tawag na hindi tinugon. Tumatawag ka kay Yahweh at hindi tinugon. Ano ho ang ating magiging reaksyon o ating pong magiging pananaw? Una sa lahat po, dito sa expository preaching na ito, dito ko po kinuha ang lahat ng mga katugunan. Maaaring tayo po ay mataimtim na nananalangin. Ano ho? Kayo ho ba dumating yung time, meron kayong nire-request sa Lord, maging kalusugan man po yan, o kaya po yung anak nyo ay maging matalino sa klase, o kaya po, Lord, sana po ay matanggap ako sa trabaho. Pero sa kabila ng mga panalangin natin, mataimtim, ano? At yung tinuturo ko nga ho sa inyo, ulitin ko po, lalo na sa mga kapatid nating mga taga-Puray, hindi man tayo nakakasama-sama po doon sa ating panalangin kada umaga, dito po sa online, pero pwede kayong gumawa po diyan po sa Puray, na sa loob ng church, pwedeng alas 5 hanggang alas 6 may tatao, meron pong nananalangin. Ako, makapangyarihan yun, kapatid. Tinuturo ko po ang panalangin po. Sana kung maiiwasan natin, wag nakahiga po sa convenience ng kama natin. Kung pwedeng umupo po, gawin ninyo. Pagka po maayos yung tuhod, iluhod nyo yung tuhod ninyo sa Diyos. Kung medyo masakit, lagyan nyo ng unan. Kung talagang gusto nyong mahawakan talaga ang puso ng Diyos, yung ginawa po niya, talagang humiga po si Haring David sa lupa. Yun yung tinatawag natin na pagpapatira pa. Pero sa kabila ng ginagawa ninyo, nag-fasting pa kayo, nagpatira pa kayo, at talaga naman po, Pastor, sinunod ko naman ang kalooban ng Diyos. Pero unanswered prayer pa rin. Tumawag ako sa Diyos, pero hindi niya ako tinugon. Ano ang dapat kong maging attitude o ano ang dapat kong maging pananaw? Una po sa lahat, maaring taimtim po ang panalangin natin. Pero gaya ng sinasabi po kanina, kahit na taimtim, pag ang Diyos po nagsabi po ng hindi, dapat matutunan po nating tanggapin. Sabi ng ikalawang Samuel 12:15 hanggang 16. In the book of 2 Samuel chapter 12 verse 15 to 16. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha.
Nanalangin si David sa Diyos upang gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno sa lupa, at sa lupa siya nahiga ng gabing iyon. Mga kapatid, hindi ho masama na mataimtim po tayong manalangin. Kung gusto nyo, gawin nyo yung ginawa ni Haring David. Gusto nyo po talaga, magdamit kayo ng damit ng panluluksa, o kaya ho, huwag kayong kumain po ng isang buong araw. Fasting po, effective po yan kasama ng panalangin. At talaga naman po, humiga siya sa lupa po ng isang buong araw bilang pagpapatira pa at pagpapakababa ng kalooban niya. Gumaling lang yung kanyang anak. Tatandaan ninyo, huwag kayong mawawalan pag-asang manalangin ng taimtim o mataimtim sa Diyos. Maaaring ang panalangin po'y mataimtim. At huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Talagang dapat ganun po ang prayer. Ang Diyos po hindi tumitingin sa haba ng panalangin. Pero pag nakita niya po ang puso niyo po, talagang mataimtim na nanalangin, sasagutin ng Diyos ang prayer po ninyo. Pero may pagkakataon po to test our hearts kung tayo ba'y magpapatuloy pa sa Kanya, kung tayo po'y mananalig pa sa Kanya sa kabila ng sinabi ng Diyos, hindi, o stop, o hindi ko ibibigay ang gusto mo, ayaw ko. Ano po ang ating magiging pananaw? So pwede po tayong manalangin ng mataimtim, pero mga kapatid, ang panalangin na mataimtim na ito, hindi palagi po namang tinutugon. Sapagkat ikalawa, maaari pong matagal tayong manalangin. But remember, of course, lahat na ng ritual gawin nyo po, talagang magpatira pa po kayo, talagang mag-fasting po kayo, talagang umiiyak pa kayo. Talaga ang panalangin nyo, isang buong araw. Hindi po masama yun. Gusto nga ng Panginoon yun na we have to praise Him. We have to give Him the highest honor. Kung nagkasala, aminin lahat ng kasalanan. Pero sa pagkatagal-tagal ng panalangin, na binitawan natin, hindi pa rin tinugon. Ang sabi ng ikalawang Samuel 12:17, lumapit sa kanya ang mga matatandang pinuno sa palasyo at hinimok na siyang bumangon. Bakit ho? Hindi na siya buong araw ho siya nakapatira pa sa lupa. Parang ang sabi ng kanya pong mga pinuno ng palasyo, yung hari natin, binaba yung kanyang kalooban. Pero tumanggi siya. At si Haring David po, nag-ayuno siya habang nananalangin. Kita nyo how effective is fasting and praying? Hindi siya kumain. Bakit o? Nagluluksa siya. Gusto niyang mabuhay yung kanyang anak. Kaya talagang ang tagal ng prayer po niya. Sa isang buong araw nakapatira pa. Sinusubukan ko po yan. Ako po'y nagtuturo magpatira pa. Mga kapatid, hindi humadali. Ang sahig po'y malamig, nanlalamig yung pisngi ko. Kuminsan pag hindi nyo pa mawaliso, marumi. At kuminsan ho, yung hindi naman ho tayo bata, sabi ko nga ho, yung atin pong buong katawan na nakapatira pa po, minsan ho matitigas na rin yung kasukasuan at mga buto po natin. Minsan ho, pag nagpatira pa kayo, may mga lumalagatok pa ho sa mga kasukasuan po, sa mga joints, lumalagatok po talaga, lalo na't may mga edad na rin. Hindi ho madali ang ginawa ni Haring David. Pero sa kabila ng napakahabang panalangin, sa kabila po ng kanya pong pag-aayuno, sa kabila ng pagpapatira pa, sa kabila po ng nagdamit po siya ng damit ng panluluksa, sinabi ng kanyang mga pinuno, mahal na hari, tumigil na po kayo. Pero ano po sabi po dito ni Haring David? Lumapit sa kanya mga matatandang pinuno ng palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya at ayaw rin niyang kumain. Tinuloy niya yung prayer niya. Hindi siya naapektuhan. Patuloy siyang nananalig. Sasagutin ni Yahweh ang lahat ng aking ipinapanalangin. Pero ano po ang naging panalangin? So pinag-aaralan natin yun pong tawag na hindi tinugon. Kasi ayoko pong ituro sa inyo na palaging it's a bed of roses. Ibig sabihin po na palaging masaya po at tutugunin ng prayer. May talagang pangyayaring hindi tutugunin ng ating panalangin. At dapat maunawaan natin kasi may titignan ng Diyos sa puso natin na nakita niya sa puso po ni Haring David. Kaya nga po, pwede po tayo na tumangi sa pamagitan ng panalangin. Pwede pong ang panalangin natin ay napakahaba. Ayan. At maaari po, bilang ikatlo, maaaring kahit na tayo po ay nanalangin ng mahaba, kahit tayo po ay talagang nanalangin na po sa ating Panginoong Diyos nang meron pong pagsisikap, pero pwede pong hindi tigunin ang mga panalangin po na yan. Gaya ho nung sinabi natin kanina, nanalangin ka na ng taimtim, nanalangin ka na ng matagal, pero sabi po dito, pwede pong hindi tugunin ang panalangin. Maaaring hindi tugunin.
Ibig sabihin ho ba nun, cut off na tayo. Kasi yung panalangin natin talaga namang gusto natin po sana tugunin. Pero ginawa na natin lahat, sumusunod naman po tayo. Nakita niyo yung mga elemento kanina, no? Taimtim ka na nanalangin, matagal ka nang nanalangin, pero maaring hindi pa rin tugunin ang iyong panalangin. Ano po ang attitude nating ipapakita? Ano po ang dapat magiging pananaw? Tignan niyo po nung hindi tinugon ang panalangin po ni Haring David. Sabi ng ikalawang Samuel 12:18 hanggang 19, in the book of 2 Samuel chapter 12 verse 18 to 19, pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan nito at sa halip ay gumawa siya ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ng mga alipin at kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Tingnan niyo po rito, si David na mismo nag-inquire o nagtanong, patay na nga ba ang bata? Ang tanong niya, patay na nga po kamahalan. Ang sagot naman nila, purihin po ang Panginoong Diyos. Alam niyo po, no? Tingnan niyo po siguro, nakalagay dito almost 1 week yung ginawa ni Haring David na talagang mataimtim na panalangin. Na talaga pong napakatagal niyang manalangin, no? Lahat po ng sangkap ng panalangin na tinuturo natin, ginawa na niya. Sa kabila ng lahat ng taos-puso niyang pananalangin sa Diyos, namatay pa rin po yung kanyang anak, no? Pagkatapos ng 6 na araw, nakasama na lamang niya ng 6 days at pagkatapos po'y namatay na. Kaya po, takot na takot yung kanyang mga tauhan, yung mga pinuno po sa palasyo na sabihin sa kanya. Kaya siguro nagbubulong-bulungan no sila, sino magsasabi sa hari patay na yung anak niyang panganay. Kaya si Haring David na mismo, nakapuna siya at naramdaman niya na po, maaring hindi na tinugon ni Yahweh ang kanyang panalangin. Kaya lumapit po siya, patay na ba ang bata? Wala na magawa po yung kanyang mga tauhan. Sinabi na nila yung totoo. Opo, mahal na hari, patay na po ang inyong anak. That is devastating. Yun po talagang gugunaw ang mundo ninyo. Maaring ganun din po ang nangyayari sa atin, na sana Panginoon pagalingin niyo po yung aking sakit. Pero sa kabila ng paghingi natin, lalong kumalat po yung cancer, lalong nawala po yung atin pong pag-asa na gumaling yung atin pong kidney. Ang nangyari po, napadialysis tayo imbis na gumaling, o kaya po ay humihiling tayo ng mahabang buhay at pagkatas nating nanalangin ng mahabang buhay sa minamahal natin, bigla po silang na-aksidente. Pwede pong mangyari yan at yan po ay mga realidad ng buhay ng isang tao. Pero ano po naging attitude ni David na sana'y tinuturo po sa atin ng Diyos ay maging pananaw din po ng bawat isa sa atin. Sabi po ng ikalawang Samuel po ulit, 12:18 hanggang 19, pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo siyang hindi papakinggan o lalong silang hindi papakinggan nito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang laban sa kanila. No? Nakita ni David na nagbubulungan ng mga alipin kaya naghinala siyang patay na ang bata kaya tinanong niya, patay na ba ang bata? Ang sabi naman po ng kanyang mga tauhan, patay na po kamahalan. Ang sagot po nila. What would be your attitude? Ano po ang pwede nating masabi? Sabi nga ng mga tauhan po ni David, baka lalong magwala ang hari pag nalaman patay na yung bata. Baka mamaya gantihan tayo o kaya gumawa ng marahas na paraan kasi mataimtim yung kanyang pananalangin, ano? Ang tagal ng kanyang panalangin. Pero sa kabila po, hindi tinugon ng Diyos ang prayer. Baka tayong lahat pagpapapatayin ni Haring David. Ganun po ba yung naging attitude? Tignan natin ho sa ika-4 na slide. Hindi man tinugon ang panalangin, ngunit patuloy ang pagpupuri sa Diyos. Yan. Pwede pong ang prayer natin hindi tugunin, pero the right attitude that we should have is we continue to give praises, glory, and trust and faith to our God. Ulitin ko, ika-4, hindi man tugunin ang panalangin, pero patuloy ang pagpupuri para sa Diyos. Minsan ho, nangyari na rin po kay Job yan. Ang sabi po ni Job, at ng kanyang mga kasamahan at ang asawa niya, ano bang masamang nagawa mo kung bakit sinusumpa ka ngayon ng Diyos? Asawa po mismo magsasabi sa iyo, no? Ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na kasi ang Diyos para patayin ka na niya kasi may nagawa kang masama eh. Ganon din yung sinabi ni Elipas na kanyang matalik na kaibigan, na
may nagawa kang masama sa Diyos, kaya kinakailangan po na sumpain mo na siya. Pero sa kabila ng asawa mo na nagsabi, matalik na kaibigan mo, ang nagpahayag na kailangan na sumpain mo ang Diyos, hindi nawalan po ng pag-asa si Job. Sinunod niya ba ang payo ng asawa niya? Hindi po. Ang ginawa niya, ipinahayag niya ang tunay po na pangyayari kung ba't nagaganap po yun. Ipinanganak siya ng hubad. Sabi niya po, no, aalis din naman ako ng hubad. Ako po ay mamamatay na wala akong dala na kahit na ano. Ako din naman po ay pinanganak na wala pong anuman pong dinala. Sa aking kalalagayan, ang sabi niya, purihin pa rin ang Diyos sa aking buhay. Sana ganun po yung ating maging attitude, ano ho? Sapagkat dito po sa ating pinag-aaralan, ang sabi po dito, Ikalawang Samuel 12:20 hanggang 21. Ang sabi po ng 2 Samuel chapter 12 verse 20 to 21, pagkarinig nito ay bumangon si David, akala nila magagalit ano, ang ginawa ni Haring David, naligo siya, naglinis siya ng kanyang katawan, nagbihis siya ng magara, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, muli ho nagpatira pa at siya'y nanalangin. Hindi man natin nalaman yung panalangin po, but I think this is a prayer of thanksgiving, this is a prayer of praising the Lord. Doon sa verse 21, tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan, sapagkat nung buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo, tumatangis dahil sa kanya, at ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Hallelujah. Ibang-iba talaga ho kasi pananaw ng tao sa pananaw po ng Diyos. Ano ho? Alam ni David yung pananaw ng Diyos. Nung pong nananalangin siya na sana'y mabuhay yung bata at buhay pa yung bata, talaga hong nagpatira pa, nalungkot, umiyak, tumangis, hindi po siya kumain at nakita niyo po talaga pong nalungkot po si Haring. Pero nung namatay yung bata, ina-expect nila lalong malulugmok po sa pagkalungkot, hindi nakakain si Haring David, magagalit, pero hindi ganoon naging pananaw eh. Nakita nila si Haring David ho, naligo, kasi siguro isang buong linggo na, 6 na araw na ho, no, na nagpe-pray siya. Naligo, nagbihis ng magarang damit. Tapos nagpahanda, lahat ng masarap na pagkain, kumain, masaya na si Haring David, pumasok sa templo ng Panginoong Diyos, nagpatira pa, nanalangin. Wala man po sa Biblia, palagay ko po, pag nananalangin kasi po si Haring David, nagsasayaw, siya po ay nagbibigay ng mataas na papuri talaga na may kagalakan. Baka ganun ho yung ginawa niya sa loob ng templo. Kaya ang kanyang mga tauhan po, nagtaka. Sabi po ng kanyang mga tauhan, ayan po, no, hindi namin kayo maintindihan. Dito sa verse 21, no, tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-aayuno kayo, tumatangis dahil sa kanya, pero ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Nung nananalangin siya, ang sama-sama po ng kanyang mukha, no? Siya po ay lungkot na lungkot. Pero nung namatay ang bata, happy na po yung mukha niya. Kayo ho ba ganon? Kaya pa po natin ho na, bagaman hindi tinugon yung prayer natin, we are still happy. We still praise God. We still go to the church. Ang sabi po, pumasok siya sa templo niya, no? Siya po ay nagpatira pa at patuloy na nanalangin. O pagka dumating po yung mabigat na pagsubok po sa atin, ayoko na. Hindi na ako maniniwala sa Diyos. Habang buhay na lang ako magiging malungkot. Wala na akong pag-asa. Mali kapatid. Mali po kapatid. Nais ko po na iparating sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. Ano? Hindi natin nabati po yung mga kapatid natin sa abroad. Ano? Saan man kayo naroroon, sa Amerika, ang buong Cross family, naroroon po sa Canada, binabati natin, ano, ang mga pamilya po ni Eunice, nandiyan po, ang mga Hiron Ramos family, good evening po sa inyo at good morning po dyan pala. Mga kapatid natin sa United Kingdom po, si Jojo at ang buong Gutierrez family. Sa Middle East, sila Sister Aster, andyan po ang ating mga kapatid po, si Ate Ellen po, andyan din po si kapatid na Alex, at saka po si Lendungo, si Sean, ang bunso nilang kapatid, si Paulo, at saka si Shed po, at saka si Kisha Amar. Andyan po sila lahat. Magandang gabi po. At dyan po sa Japan, si Midori po, at saka si Lisette, si William. Kamusta po kayo? Lahat po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalong-lalo na mga kapatid natin sa Puray Christian Church. Ang dami nila ngayon dito. Ang tanong natin ngayon, magandang gabi rin po kay, ayan po, ang dami pang pumapasok kay Richen May Javier. Good evening sa inyo sa Puray, no, sa lahat ng mga kapatid natin.
Ngayon, ang tanong natin, hindi tinugon yung panalangin, manlulumo ka na lang ba? Malulungkot ka na lang ng ganyan? Ikaw po ba, wala nang pag-asa, ayoko nang pumunta sa church. Hindi na ako makikipag-fellowship. Hindi tinugon ng Diyos, ayoko na makipag-prayer meeting, lalong-lalo na sa umaga, isara na natin. Ganun ba attitude natin? Hindi. Ulitin ko po, no? What is the attitude of King David? Apakaganda. Pagkarinig nito, bumangon si David. Naligo siya, nagbihis, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at umingi na ng pagkain. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan sapagkat nung buhay pa yung bata, nag-aayuno kayo at nananangis dahil sa kanya at ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. That should be the attitude, mga kapatid. Na kahit tayo ho, sabihin man po natin na hindi answered prayer, tuloy lang mo yung pagpupuri, tuloy lang mo yung ating panalangin, tuloy yung pagpipreach. Alam niyo mga kapatid, yung dinanas natin na napakabigat pong katungkulan, ano ho? Isa lang ho yung hiniling ko sa nag-utos sa akin, ayusin mo lahat, sabi po sa akin, ha? Binansagan ho ako doon na troubleshooter. Tawagin niyo si Doc Resos, sabi nilang ganon, troubleshooter siya pagawin yan. Sabi kong gano'n, hindi ko naman magagawa yun kundi ako tutulungan ng Lord. Within one day, kapatid, sa habag at awa ng Panginoon Diyos, it's an answered prayer. Pero kung hindi tinugon ng Diyos, magagalit na ho ba? Halimbawa, pumalpak po ako, bumagsak po yung UST at hindi ko po na-submit ang lahat ng pinapasubmit sa akin. Hindi na ba ako mag-church sa Peace of Harvest? Hindi na po ba ako magmo-morning prayer meeting? Hindi na po ba ako dudulog po sa banal na presensya ni Yahweh? Alam nyo, kahit na pagod tayo, hindi ho natin hininto. Habag yun ng Lord, hindi ho sa akin yun. Hindi ko ho hininto yung kada umagang panalangin. Pero sabi nga ni Sister Irma, Pastor, nadama ko po mabigat yung kalooban ninyo. Ha? Opo, kasi mabigat po yung pinagagawa po sa akin. Pero sa sama-samang panalangin, tinugon ng Lord. Pero kung sakali po na pumalpak at hindi tinugon po, yung pong iniatang sa akin, mawawala na po ba yung pag-asa ko sa Diyos? Hindi po. Dahil nabasa ko kung ano po ang ginawa ni Haring David at ang sabi rito, pagkarinig noon na hindi dininig yung panalangin po ni Haring David, bumangon siya, naligo siya, nagbihis siya, pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa siya at nanalangin at pagkatapos umuwi siya at humingi siya ng pagkain. Praise God. Kaya po dito, makikita natin mga kapatid, naroroon po yung attitude, naroroon po. Ako po nung sinabihan po ako na gawin nyo ito, linggo, walang matutulog, walang uuwi. Mga kapatid, wag nyo lang akong pipigilan ako na mag-preach. Wag nyo lang akong pipigilan na sumamba sa Diyos. Aayusin natin lahat yan sa habag at awa ng Diyos. Pero unahin natin lamang ang Diyos. Yun po ang prinsipyo ko sa buhay. God first, unahin natin lamang ang Diyos. Ang sabi po nga ho ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first. Ano po yung first? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ano lang naman ho yan mga makamundong, mga parangal lang naman ho yan But all of these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, pagkatapos na hindi po tugunin ng panalangin, positibo pa rin po na nagpuri si Haring David. Ikalima mga kapatid, yun po yung pananaw na gusto pong ituro sa atin ng Diyos. Maging positibo tayo sa pag-asa sa Diyos. Pastor, panalangin ako ng panalangin, lalong lumala yung cancer. Nananalangin ako sana, Panginoon, na wag maaaksidente yung aking buong pamilya. Pero yung aking anak paglabason na bangga, namatay. Galit na galit ako sa iyo, Panginoon. Ganun ho ba? Hindi ho. Mga kapatid, maging positibo pa rin po tayo sa pananaw natin. Ang sabi ng ikalawang Samuel dito sa 12:22 hanggang 23, in the book of 2 Samuel chapter 12 verse 22 to 23, sumagot si David, nung buhay pa ang bata, ako'y nag-aayuno at tumangi sa pag-asa akong kakahabagan ni Yahweh at pagagalingin niya ang aking anak. Ayan, ngayong patay na siya, ang sabi po rito, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makababalik sa akin. Sabi nga po ng mga ngaral 9:5
ang isang taong namatay ho, wala na siyang gampanin dito sa mundo, no? Hindi na ho, wala na po yung mga pagkapuot niya, yung pag-ibig niya, yung anumang nararamdaman niya, sapagkat wala na pong gagawin ng isang taong namatay po sa ilalim po ng araw, sa mundo po na ito. Alam po ni Haring David yun, dahil nababasa niya po yung Biblia. Kaya po sa sitwasyon na ganon, naging positibo na lang po. Magmumukmok naman na lamang ba ako? Ako ba hindi na maliligo? Hindi na ba ako kakain nang mamatay ako ng pagkapayat? No, I will enjoy life. Patuloy ako magpupuri, papasok ako sa templo ng Panginoong Diyos, pamamalakaran ko pa rin at pamamahalaanan ko pa rin ang kaharian ko. I will enjoy life. Papasyal pa rin ako, manonood pa rin ako ng magandang tanawin. Baka nga ho, siya po ay may mga iba-iba pong mga desires ng kanyang puso. Nagpatuloy po siya. Bakit? Patuloy po. May magagawa ka pa ho ba pag halimbawa yung pinapanalangin mo na wag mamatay, namatay? May magagawa ka pa ho ba kung halimbawa yung sakit na pinalangin mo na gumaling, lalong lumala? Pero meron tayong magagawa. Ano po yung magagawa natin? Maging positibo tayo na ang Diyos nakaupo sa kanyang trono, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay, ang Diyos po ang nananatiling makapangyarihan sa lahat. Ano man mangyari, nasa kalooban po ng Diyos ang lahat ng nagaganap. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, maging positibo lang po tayo. Sumagot si David, sabi ng 2 Samuel 12 verse 22 to 23. Nung buhay pa yung bata, yung anak ko niya, nag-ayuno ko tumangis kasi umaasa ako na kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin niya ang aking anak. Hindi niya tinugon eh. Ngayong patay na siya, ang sabi ni David, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw din naman, susunod din ako sa kanya, mamamatay din ako. Pero yung anak ko, kahit anong gawin kong pag-aayuno, hindi na maibabalik ang kanyang buhay. Ibig sabihin ho, nasa kamay na po ng Panginoon ang buhay po ng anak ni Haring David. Can we all say amen? Hindi ho ba? Ganun ho yun. Matuto tayong tumanggap kung ano po ang magiging tugon ng Diyos sa atin. Kaya nga ho, kung minsan, may mga plano tayo, may mga gusto tayo, may mga hinihiling tayo, pero iba po ang kalooban na magaganap. Ang magaganap na kalooban, walang iba po kundi kalooban ho ni Yahweh. Gaya ho ng sinasabi ng atin pong pangwakas. Ang tao ho, katulad natin, marami tayong iniisip, marami tayong binabalak. Minsan nga po, pinapanalangin natin ang taimtim. Nakapatira papa, umiiyak tayo, nag-aayuno, talagang isang buong araw katulad po ni Haring David. Marami tayong iniisip, marami tayong plano eh. Marami tayong nais na isang guni at nais nating ipagawa kay Yahweh. Pero alam na po ni Yahweh kung ano po mangyayari sa hinaharap. Alam na po niya kung ano po ang magiging kakahinatnan ninyo eh. Minsan magsasabi si Yahweh, hindi ko ibibigay kung ano ang nais mo. Bakit ho? Sabi po nung pangwakas natin, ang kalooban pa rin ni Yahweh po ang siyang mananaig. Kawikaan 19:21, ang isang tao ay maraming iniisip, marami siyang binabalak. Ngunit ang kalooban ni Yahweh ang siya pa ring mananaig. Mga kapatid, napakabuti po ng Diyos. Hindi siya nagkukulang po sa atin at patuloy nga po, kahit na minsan tumawag tayo sa Kanya at hindi tayo tugunin, pwedeng-pwede po mga kapatid na tayo po ay patuloy na magdamdam. Normal ho yun. Patuloy na hindi tayo tinugon, sumama loob natin. Baka minsan no, hindi kayo makapag-church. Pero wag nating hayaan na hanggang sa kamatayan natin, talagang magalit tayo sa Diyos. Sapagkat kung ano pa rin ang kalooban ng Diyos sa mga panalangin natin, siya pa rin magaganap sa ating buhay. Muli po, sana may natutunan po tayo sa pinag-aralan natin ngayong gabi, tawag na hindi tinutugon. Kaya kung may prayer po tayo, hindi tinugon ng Diyos, basta sa puso po natin, tuloy lang tayo kay Lord. Tuloy lang tayo magpuri, magpasalamat, dumakila, kasi minsan po hindi talaga tutugunin ng Lord ang atin pong mga pagtawag sa Kanya. Kaya maraming salamat din po kay Sister Leia, nilagay na yung outline po doon, kaya maraming salamat, madali na pong matatandaan po. At muli po, maraming salamat po. Sa kabila ho ng pumipikit na po yung mata ko sa pagod, ang puso ko'y nagagala kasi nakapaghatid po ako ng mga aral sa inyo at masayang-masaya po ang puso ko pag nagagawa ko po yun kasi alam ko po, hindi lang ako naglilingkod sa inyo. Ang paglilingkod po na ito ay para din naman po sa ating Panginoon.
At bago po tayo magtapos ng ating mga pag-aaral, pwede ho kayong magtanong, ano ho? Minsan no, nahihiya kayong magtanong, but you can ask questions po dito. At kung may mga katanungan po kayo, ito po yung number ko. Pwede nyo pong i-text. Ito na nga ho, meron tayong magandang tanong dito. Ang katanungan po ng ating kapatid, bakit hindi dinidinig ang tawag, bakit hindi dininig ang tawag na panalangin ni Haring David sa kagalingan ng kanyang anak? Ayun, so parang ang essence mo, bakit hindi dininig ang tawag na panalangin ni Haring David sa kagalingan ng kanyang anak? Of course, may mabigat po kasing nagawang kasalanan si Haring David. At gaya nga ho ng sinasabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, sapagkat ang inyong mga maling gawa ang naglayo sa akin sa inyo. At ang inyong mga kasalanan na naging sanhi kung bakit hindi ninyo makita ang Diyos at hindi kayo marinig ng Diyos. Yung mga kasalanang inyong nagawa, hindi natin siya makita, hindi natin siya marinig. Ito po kasing verse kanina na pinag-aralan natin, isang buong verse. So assignment nyo po, no? Maganda yung tanong bakit hindi dininig ang tawag na panalangin ni Haring David na pagalingin yung kanyang anak? Napaka-curious ng kapatid, ang ganda ng tanong, ano? Definitely may nagawa kasi si Haring David. At dun sa pagpapatuloy po ng aklat po ng ng ikalawang Samuel, ito binubuksan ko po yung electronic Bible ko. Ayan. Meron ho talagang mabigat na nagawa po dito. Ayan. So yung verse 21 ho, no, kanina, ipagpatuloy nyo ho 'yon. Ayan. Meron pong nagawa rito Ayan. So mga kapatid, ang mabigat na nagawa niya, hallelujah. Teka lang, ipaskil lang ho natin muli, no? Ayan. Dito ho, sa talata ng Bible na ito, para makita natin, pakibuksan nyo lang ho sa ikalawang Samuel 12. Yung ikalawang Samuel 12 po, meron po yung verse 1 to 14. Yung verse 1 to 14 po, pakibasa nyo po. Ang sabi po dito sa verse 12, 1 to 14, ano ho? Sa chapter 12, verse 1 to 14 ng ikalawang Samuel, nandun yung mga kasalanan kasi Nirebuke po siya ni Propeta Nathan na ang sabi niya, ikaw yung tao na yun na tinutukoy ko sa istorya ko. Yung pong isang mayaman na may dumalaw yung bisita, ang kinuha po na pagkain, yung pong tupa na babae nag-iisa nung mahirap. Sabi niya, kung ako yun, papapatay ko yung tao na yun. Sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun Inagaw mo si Bathsheba kay Urias Kaya maraming talata doon, I think doon sa verse 7, sa verse 10, sa verse 7 po doon sa 2 Samuel chapter 12, no, verse 7, pinapatay niya kasi si Urias nang yun po yung asawa ni Bathsheba. Tapos ang sabi ni Yahweh doon sa verse 9 po yata o verse 10, ang sabi po doon, no, palagi na lang dadaan yung tinatawag nating tabak, mamamatay by violence ang iyong mga susunod na mga hari o yung mga susunod mo na mga magiging anak. At yung mabigat ho doon, kukunin ko yung panganay mong anak. Naku, doon natakot ngayon. Ngayon yung story natin, at sa tanong, bakit hindi dininig ang tawag na panalangin ni Haring David? Kasi pinapatay niya si Urias na walang kamalay-malay. Pangalawa ho, inagaw niya si Bathsheba, no? Siya ho yung tinutukoy ni Propeta Nathan dun sa istorya ho nung babaeng tupa na kaisa-isa hong inaalagaan, ninakaw pa at pinapatay. Tapos yung sinabi ng Diyos, ipapapatay ko ngayon ang iyong panganay na anak, mamamatay sa sakit. Yun nga ho, kaya nananalangin siya, pero naganap po yung kalooban ng Lord. Yun po ang katugunan doon po sa tanong po na yun. Kasi po kaya hindi natugon, mabibigat po ang nagawang kasalanan ni Haring David. Ayun. So muli nagpapasalamat po tayo, lalo na sa mga taga-Puri Christian Church. Natutuwa po ako, ang dami-dami po ninyo at sumain atin po ang kapayapaan ng ating dakilang Ama. At maraming salamat po. Panalangin niyo po ang kalusugan ko. Panalangin niyo po na mas marami pa tayong taon na itatagal sa mundo na ito para makapagpahayag po tayo ng mga aral na ganito. Muli mga kapatid, tayo po ay dumako sa panalangin at magpasalamat sa dakilang Ama. Ama, maraming salamat po
sa lahat po ng mga pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Also, thank you Lord sa tagumpay po ng ibinigay niyong trabaho sa akin, lalo na ng mga boss ko po, na-accomplish po, at maraming salamat po at na-accredit po ang University of Santo Tomas. Maraming salamat din naman po, Panginoong Ama, sa lahat po ng inyo pong katugunan, sa kagalingan ng mga sakit namin, sa kaayusan ng bansang Pilipinas, sa kalayuan po sa mga kalamidad at patuloy na paglago po ng Peace of Harvest at ng Puray Christian Church. Kung paano pinagpapala mo ang bansang Israel, padaluyin niyo po ang mga pagpapalang ito. At kahit na po, Panginoon, ang mga panalangin namin, ang tawag namin na hindi mo tugunin, hindi mawawala po ang pagpupuri, pagpapasalamat, pagdakila at pagsamba sa iyo ngayon at magpakilan pa man. Muli, maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang po pinakamataas na papuri at pagdakila sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Makapagpahinga na po tayo, makakakain. At bukas ho, inaanyayahan ko po kayo, magsama-sama po tayo sa ating morning Dawn Watch Prayer Meeting online na tayo po ay patuloy makipagbigay ng kaluguran sa Diyos. Good evening po sa bawat isa at mahal na mahal ko po kayo.